ang spiritual leadership, parang iisa yan kay Lord. Kung anong gawin mo sa leader na yan, kay Lord mo ginawa, good or bad. Tanggihan mo, si Lord tinanggihan mo. Gawan mo ng mabuti, si Lord ginawan mo ng mabuti. Sabi sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. At sabi dun sa Galatians, itong pangako kay Abraham ay para din sa atin ngayon. So ang sabi dyan, kung sinong mag-bless sa'yo, ibibless ko. Sa totoo lang, lahat na nagbe-bless sa amin, bless ngayon. Nakakabili ng kotse, nakakabili ng bahay, yung mga pinupuntahan namin dati, sinasama lang namin sila. Ngayon, on their own, bumabiyahe-biyahe sila because they bless us. Ay yung nagsumpa sa amin. Asa na sila ngayon? Sabi dito, those who curse you, I will curse. Zechariah 2:8. Sabi ng Panginoon, the Lord of hosts, he who touches you, touches the apple of God's eye. Sino mang gumalaw sa spiritual leadership, yung apple of God's eye, ito yun, no? Yung gitna, yung iris, yung mata, yung itim natin. Pag ginalaw mo daw yung lingkod ng Diyos, spiritual leadership, para mo sinundot yung mata ng Diyos, nasubukan nyo nang magsundot ng mata ng aso? Ano mangyayari pag sinundot mo yung mata niya? Oh, mata na lang ng tambay dyan sa labas, sundutin mo mamaya, ano mangyayari sa'yo? Palagay ko, maga yung mata mo pagkatapos. Eh si Lord, sinundot mo yung mata ni Lord. Alam mo, ito nakakatakot. Kung ang pagsuway sa leadership sa pamilya, leadership sa company at sa iba pa, mas matindi ang balik pag spiritual leadership.